Hello po sa inyong lahat. Ah, Good morning po sa inyong lahat, guys, no? Good morning po sa lahat ng nanood ng mga video ko. Ah, sa ah, lahat ng mga support sa YouTube channel ko. Lahat ng mga nag-subscribe, nag-like and share sa ah, channel ko, sa YouTube channel ko. Good morning po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo ngayon? Lahat ng mga kaibigan ko sa Facebook friends, ng mga pinsang ko, mga kakilala ko sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Good morning po sa inyo lahat. Mga kapwa-vloggers, kumusta po kayo? Sa mga small YouTuber katulad sa akin na maliit pa lang na nag-YouTube. So, okay lang naman kahit nagsisimula pala ako sa mundo ng YouTube. Masaya naman ako, kasama ko po kayo. Okay, so good morning. Good morning din sa lahat ng mga palagi kong nakakasama sa mga doon sa nakasama namin sa yung nakikipagkulitan, no, palagi pong nakikipagkulitan, lalo na po sa mga nag-live stream, no. Doon po sa kay Sir Ninja Traveler 167, yung nakikipagkulitan palagi, yung mga kinakasama ko doon. Every 7 PM to 9 PM Pinas time. Good morning po sa inyong lahat. Sa lahat na lang, hindi ko lang isa-isahin dahil marami po kayo. Basta lahat ng pumunta kay Sir Ninja Traveler 167 during sa live streaming po niya 7 PM until 9 PM in the evening Pinas time. So magandang morning po sa lahat. Kumusta po kayo, no? Sa Team Milikuan ng Inday, PCKM family, good morning po sa lahat. Kumusta po kayo ngayon? Welcome po kayo sa YouTube channel ko. Okay? So ang topic po natin ngayon, so kakita ko lang sa inyo, simple lang. Kung paano ba tayo magtanim ng sinasabing kamote. Ano nga bang kamote? Ang kamote po, ito po ay sinasabing root crops. Ang root crops po ito, na sikat din to na root crops sa buong Pilipinas, buong mundo, na palaging kinakain natin. Ito po ay isang potato, no? Ito po ang sinasabing potato root crops, no? So, ito po ay isang kamote. So, ang pagtanim po ng kamote, step by step lang. Very simple lang talaga, pero kahit very simple lang ito, kung hindi natin alam, alam kung paano gawin, paano mag-time dito, so parang mag-isip muna tayo kung paano ba tayo magtanim ng root crop. So ano ba ang diskarte sa pagtanim? Mga tips sa pagtatanim ng root crops. So, iba't ibang style yung pagtanim ng root crop. Importante dito, mabuhay siya, magkaroon siya ng bunga. Bunga din ang tawag dito kasi yung nasa ilalim lang yung ano niya, yung bunga niya, nasa lalim ng lupa, hindi sa taas kasi root crop po siya, no? So, bago pa ako magsimula or ipagpatuloy natin yung pag-usapan natin, yung topic natin for today, no? So, ipakita ko muna sa inyo kung saan tayo kumuha nito. Itong talbos ng kamote. Ipakita ko sa inyo kung saan po kami kumuha nito. Kasi may tanim po kami dito. Ipakita ko muna sa inyo, sandali lang. Okay po guys, no? Dito po kami kumukuha ng talbos ng kamote. Ang tawag sa amin sa Abuyog kasi ang tawag yun ay salana. Dito kami nansalana ng talbos ng kamote para ilipat doon, para hindi siya mawala, para tuloy-tuloy siya na mayroon kaming tanim na kamote or potato. Kasi kung hindi natin ito lipat, parang mawala na, no? So, mahirap maghahanap ng seedlings or ng binhi dito ng sinasabing potato or kamote. So, ito po yung time namin dito. Kunti lang naman to. So, pwede na po namin to i-harvest. Kaya lang, busy pa kami. Tsaka madaming damo. Madaming damo dahil hindi namin ito nadamuhan, no? Dahil sobrang busy po kami. So, yung nagtanim naman dito, yung kasama yung mga bayaw ko, kapatid ng misis ko, sila po yung nagtanim dito. Bali, tulong-tulong lang ako dito. Pero so ngayon, pwede na po tayo dito mag-harvest ng root crops yung kamote. Marami na po itong bunga sa ilalim. May mga bunga ito. Hindi ko alam bunga ang tawag doon or unod, yung may laman na yung ilalim niya, yung bunga or unod kasi yung tawag. Dito sa amin, no. Pero tawag lang natin may bunga na po siya para mas madali maintindihan, no. Ito na po siya. Medyo hindi naman yung malawak, kunti lang naman. Pero sa madaling salita, kahit kunti lang yung tamin namin na kamote or crops na potato, meron na po kami mapagkukunan ng pagkain, no. Kahit ito lang yung pagkain natin, okay na po to sa atin, sapat na po to sa atin, lalo na po sa
tayo po na mga hirap, 'di ba? So, yun lang guys yung ipakita ko sa inyo. Parang ini-share ko lang po sa inyo ang buhay ko dito sa probinsya. So, sinasabi ko sa inyo, kahit ano po yung trabaho sa probinsya, dito sa lugar namin, kahit ano ang trabaho, alam ko po yung gawin. Kahit ano, basta trabaho dito sa lupa, trabaho dito sa magsasaka, ay alam na alam ka po yan. Okay, so patuloy po tayo dito sa pagtatanim ng kamote. So, patuloy po tayo dito guys sa pagtanim ng root crops ng isang kamote or potato. So, ito lang gawin natin guys. Pero kahapon po, kahapon nakapagtanim na po kami. Ito na po yung tanim namin. May tanim na po kami kahapon. Kaya lang hindi ko nabidyohan at saka hindi pa ito tapos, no? Baka ngayon araw tapusin namin. So ngayon akong gumawa ng video. Pakita ko lang sa inyo kung paano tayo magtanim ng root crops na potato or kamote. Okay? So ito na po guys, ipatuloy ko na po to at saka tingnan niyo po kung paano tayo magtanim. Simple lang. Ito po guys, no? Ito po yung magtanim natin. So, based lang po sa experience ko, sa nakasanayan ko bago ako itanim. So parang yung talbos niya, parang ipantay muna ng talbos niya, oh. Parang ipantayin muna natin yung talbos niya. Oh. So bago natin itanim dito. So pagtanim dito, guys, ganun lang, oh. Simple lang. Ganun lang. Tapos takpan natin. Mas maganda guys, no? Mas maganda po kung buhagag talaga yung lupa na natin. Mas buhagag yung pino talaga yung lupa na pagtataniman natin para hindi tayo mahirapan. Kasi kung makapal yung lupa at saka buong buo yung lupa, may mga buo na lupa, mahirap mahirap itanim siya kasi nakakaabala yung buo na lupa. Okay? So, yung iba dito, may nakita ko dito sa sa ibang video doon sa yung lugar na yon. Sa ibang bansa ba yun, naka-plastic mold siya. Maganda yung naka-plastic mold din kasi walang damo. Kaya lang, mahal ang plastic mold talaga. Okay, so patuloy po tayo dito.
guys yung pagtanim ng kamote, no? No. Bis din sa nakasanay po namin, bawat puno, 3 piraso po yung nilagay natin, no? 3 piraso. Saka yung haba niya, more or less, 1 dangka lang po yung haba ng talbos ng kamote na gamitin natin yung para itanim dito, no? So, okay, so tapos siguro after mga 3 to 4 months or more or less 3 months or to 4 months, mag-harvest na po tayo dito ng potato. So, maganda talaga sa potato po, based din sa nakasayan namin, parang hindi naman kami naglagay ng fertilizer, no? Hindi na pa kami naglagay ng fertilizer, basta importante maitanim lang namin, tapos mabunutan ng damo, alagaan lang. Nagkakaroon naman siya ng maraming bunga, no? Yung bunga sa ilalim, unod ng tawag dito sa waray-waray, yung madaming unod, di ba? So yun po. So alam niyo po guys, no? Sa totoo lang, may pira din sa kamote. Alam niyo po, ang kamote talaga ngayon, lalo dito sa lugar namin, nasa Liti. Sa Liti, nandito ako ngayon sa Alang-Alang Liti. Ang mahal ng ng kamote ngayon guys, ng root crops, ang mahal, mga 250, 200 yung per lata. Yung lata, 300, depende lang. Kung maraming supply, medyo mura. Kung kunti lang yung supply ng kamote, kunti lang yung tatanim, mahal din yung kamote. Maraming di bumibili ng kamote. Dahil ang kamote po ay pang-diet po ito. Maganda ito kainin. Kahit hindi po tayo kumakain ng kanin, yung rice, no? Kamote lang kakain natin, di ba? Maganda ito. Mga root crop lang yung pang-diet, mas maganda. Yung mga nagji-gym, nagpapalakas ng katawan. Katulad sa akin, konti lang yung katawan ko. Malit lang. Kumakain sila ng mga root crops. Yung sinasabing yung gabi, yung kasaba, yung kamoting kahoy, yung kamote, yun po ang madalas lang kinakain. Oo. Hindi sila kumakain ng rice kasi yung rice, yung taba mo daw, tumaba ka daw. Hindi katulad sa mga root crops, parang tumaba ka, hindi naman masyadong tumaba, parang maganda yung katawan, no? Pag kumain ng, parang nagda-diet lang, no? Okay, so, yun lang guys yung i-share ko po sa inyo kung paano po tayo magtanim ng kamote, no? Kasi yun lang po ang i-share ko po sa inyo ngayon. Ngayon po ay March 1 po ngayon, 2021, at saka Monday po ngayon. Yun lang guys ang share ko po sa inyo kung paano tayo magtanim ng kamote o potato. Simple lang talaga, napakasimple lang, simple lang gawin. So kaya lang ang gagawin natin dito, ang puhunan natin dito yung katawan natin, yung dapat hindi tayo tamad, no? Sa pag tatanim. So ang buhay ng farmers, bawal ang tamad. Bawal dito ang tamad dahil hindi tayo makapag siyempre kung tamad tayo magtanim, di ba? Wala tayong makakain, maha-harvest, pagdating ng harvesting time na. Okay? So, yung pagtanim natin, ito katulad ng kamote, pagtanim lang natin, hindi naman natin to paghahawakan palagi, di ba? So, tanim natin, bayaan natin, iwanan natin, pagbalikan natin, pwede na tayo mag-harvest. So, simple lang. Simple lang talaga yung pagtanim. Bawal ang tamad pag farmers. Dito sa farmers, pag farming, bawal talaga ang matamad na tao dito. O, kailangan tayo dito, konting tiyaga lang tayo dito. Dapat magtiis tayo sa kahirapan natin. At saka, alam niyo po guys, no, huwag po tayong huminto o huwag po tayong matakot lumaban, no, para sa kahirapan po natin, no. Katulad ngayon, mahirap ng panahon. Mahirap kumita ng pira sa panahon ngayon. Okay? So, yun lang po guys yung i-share ko sa inyo kung paano ako magtanim ng root crops ng potato o potato root crops. Step by step, simple lang talaga yung itinuro ko sa inyo. So, yun lang guys. At saka sana hindi po kayo magsawa na panoorin yung mga video ko sa YouTube channel ko. Ang dami na po akong video na in-upload sa YouTube channel ko. More or less 70 video na po yung na-upload ko.
Nagsimula po ako mag-vlog August 25 first upload ko hanggang ngayon. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo dito sa mundo ng YT World. Ang saya naman sa YouTube, no? Marami po tayong natutulungan sa pamamagitan ng channel natin sa iba't ibang mga diskarte, iba't ibang experience, iba't ibang content na pinalabas natin sa video natin sa channel natin. Iba-ibang style, iba-ibang video ang makita natin sa YouTube, no? Basta pagdating sa YouTube, i-search nyo lang kung anong gusto nyo i-search sa YouTube. Kung anong gusto nyo hanapin sa YouTube, lumalabas yan. So kung maghanap po kayo ng funny video, lalabas yan. So kung gusto naman nyo yung farming, vegetable and tutorial farming, i-search nyo lang yung pangalan ko, John Libby, vegetable tutorial farming. Lalabas nyo yung pangalan ko, John Libby. Pindutin nyo po. Pindutin nyo po yung profile picture ko. Yung profile picture ko po guys, may hawak po ako ng palaya. So pindutin nyo po, may mga video ko doon. So pwede na po panoorin yung mga video ko. Okay, so kasi yung video ko po is more on tutorial po yan. So kung panoorin po yung video ko, marami po kayong matutunan sa akin. So okay, yun lang guys yung share ko. Hindi naman ako eksperto sa pagtatanim. Hindi naman ako magaling na nagtatanim. So ako ay isang mahirap lang na ordinaryong tao na nagtatanim, no? Pero ang masasabi ko lang po sa inyo, marunong pa ako magtanim. Marunong pa ako magdiskarte, no, kung paano tayo magtanim ng iba't ibang magulay. So kahit sa kunting kaalaman lang po, ay sana may matutunan pa kayo sa akin. Yung lang po yung share ko sa inyo. Thank you so much yung lahat. At saka ulitin ko lang po, huwag nyo rin po kalimutan na mag-like at saka share. At subscribe na rin po kayo. At saka pindutin nyo po yung notification bell. Pagtapos ng bell, pindutin nyo po yung all. Para always na ma-notify po kayo, always palagi po kayong updated sa bago kong mga i-upload na video sa YouTube channel ko. Yun lang po guys. Kung sama kayo ngayon, ingat po kayo palagi. Good morning po sa lahat. Magandang araw po sa lahat. Huwag niyo po rin kalimutan na palagi po tayong magdasal sa mahal nating Panginoon. Okay, God bless us all. Kung saan man kayo ngayon, ingat kayo palagi. Shout out yung lahat. Bye-bye yung lahat. Thank you for watching. God bless all. Bye-bye po.